Magkakaroon nga po mga idol ang Golden State Warriors ng tsansang makabalik sa winning column kung maipapanalo bukas ang laro sa nag-i-struggle na kupunan ng Miami Heat. Kung sakali man magagamit nila ito upang maiwasan ang tuloy-tuloy na pagbagsak sa West. Ngunit sa kabila niyan may ilang mga problema pa rin ang kailangan nilang harapin kagaya ng paglalaro nang wala ang kanilang second option sa opensa na si Jonathan Kuminga na inaasahang hindi makakapaglaro ng 3 linggo matapos siyang magtamo ng injury sa kanyang paa. Napatunayan nga ng Warriors na simula nang mawala si Kuminga, literal bigla nga pong nanghina ang kanilang bench scoring. Hindi rin naman kinakaya ni Stephen Curry at Andrew Wiggins na buhati ng team sa mga nakalipas na laro. Kaya ngayon nga pong wala si Kuminga, kailangan nga po nilang pilitin ang ibang mga teammates na mag-step up sa pagbibigay ng mas mahabang playing time. Kinakailangan nga po ni Coach Kier na gumawa ng bagong game plan para ma-involve ang lahat, hindi lang si Stephen Curry, dahil sa ganyang paraan posibleng makapag-compete sila ng mas maayos kahit kulang ang kanilang mga key player. Samantala, unti-unti na nga pong napapansin ng Los Angeles Lakers ang kakulangan talaga nila ng big man matapos silang ma-out rebounded ng Houston Rockets, kaya hindi na nakakagulat bakit willing si Rob Pelinka na ibigay sa Utah Jazz ang isa sa mga future first round pick upang makuha si Walker Kessler. Sadyang medyo may konting abirya lamang nga po ang nangyayari ngayon sa pagitan ng dalawang front office. Base nga po sa isang insider, mismong si Danny Ainge na ang nagsabi papayag lamang silang i-trade si Walker Kessler sa Lakers kapalit ni Dalton Keunig, isang future first round pick at multiple second round pick. Ganyan nga karami ang dinidemand ngayon ng trade package ng Jazz para kay Kessler na agad nga pong tinanggihan ni Rob Pelinka dahil obviously lugi sila. Wala rin naman ngang balak na i-trade ngayong season si Dalton Keunig dahil malaki nga po ang paniniwala na isa ito sa magiging future ng team. Hindi rin naman sila ganun ka-desperadong kunin si Kessler since may ilang mga magagaling na big man pa nga po na maaari nilang makuha sa mababang halaga. Sa kabilang banda, napakadali para sa Milwaukee Bucks na matalo ang Portland Trail Blazers matapos nila itong tambakan 128-104 sa pangunguna ni Damian Lillard na nagtala ng 25 points at si Giannis Antetokounmpo 11 points, 12 rebounds, 13 assists sa kanyang 5 out of 8 shooting. Tumulong rin naman dito si Bobby Portis Jr. na merong 20 points off the bench. Pero sa kabila ng pagkapanalo, malinaw, meron pa rin silang problema ngayon sa team lalo pat simula ng magkampiyon sa NBA Cup, sobra nga silang nahihirapang manalo sa pagkakaroon ng record na 4 wins, 5 losses sa loob ng huling 9 na laro. Sa madaling salita, kailangan nga po ngayong mapa-improve ang kasalukuyang lineup bago ang trade deadline. At base sa balita, isa sa mga pinagdidiskusyonan ngayon ay ang posibilidad na pagkuha kay Jimmy Butler. May ilang mga miyembro nga po ng Bucks ang interesado sa serbisyo nito dahil naniniwala sila na kapag itinandem nila ito kay Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo, sigurado nga pong magiging isa silang legit na contender ngayong season.